everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Pambato natin sa Miss Universe. Makuha kaya niya ang corona? Kung bakit at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe muna tayo ngayon. So, syempre, excited tayo for November para sa laban ni Maria Atisa Manalo sa Miss Universe. Nakita niyo si Atisa ngayon. My gosh, sobrang ganda. Lalo na sa bagong photoshoot niya. Sabi ko, grabe, no? Ang ganda pala talaga ng pambato natin ngayon sa Miss Universe. Yes! We are excited na talaga para doon sa magiging competition sa Miss Universe ngayong taon na to sa November. So, ilang buwan na lang guys. Ilang buwan na lang. Ayan na. Papunta na tayo sa exciting moment. Grabe. Sobrang nakakakaba na nakaka-excite. So, sa ngayon, iniisip natin, ano kaya ang ipapakita ni Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to? So, syempre, dati sa Miss Cosmo, marami na disappoint dahil hanggang top 10 lang ang pambato natin, hindi umabot ng top 5. So, yung iba, sinasabi nila, nako si Atisa, hindi naman naabot yan ng top ng hanggang sa dulo ng competition ng Miss Universe. Ayun yung sinasabi ng iba. Ako para sa akin, alam naman natin ang hinahanap ng Miss Universe ngayon, yung ganda talaga ng PES. Sa totoo lang, yung ganda ng PES. Kung titignan mo yung Miss Universe ngayon, sabi ko nga kanina, tinititigan ko, sabi ko, grabe ang ganda ng mata, ang ganda ng mukha, side by side, tapos yung talim ng tingin niya talaga, sabi ko yun talaga yun nagpanalo sa kanya. Kaya sabi ko, hindi rin ako nagtaka kung bakit to naging Miss Universe, kasi wala ka naman talagang masabi sa ganda talaga ng mukha. And then, si Atisa Manalo, sabi ko, alam nyo, sa tuwing nakikita ko tong Miss Universe na to, ang nakikita ko si Atisa Manalo. Kahit noon, yung nagpa-press con yung Miss Universe, sabi ko, my gosh, parang si Atisa nyata ang sinasabi na next Miss Universe. Ganon. So, syempre, sinasabi nung lahat, Mama Sam, tingin mo ba, si Atisa nga ba ang mananalong bagong Miss Universe? Ako, ang nakikita ko kasi, hindi ko pa alam kasi yung paghahanda niya eh. Kung titignan mo sa ngayon, yung lakas na meron itong si Atisa Manalo, parang piling ko malakas. Mapag-uusapan talaga ng bonggang-bongga. So, lalo na kapag nag-prepared ng todo at tapos nakita natin yung transformation niya as a candidate sa Miss Universe. Kasi sabi niya nga, gusto niya talagang maging strong candidates this year. Gusto niya magbigay ng good fight. So, ibig sabihin, may preparasyon silang gagawin. And then, ayun, so tingnan natin yung magiging preparasyon niya, kung ano nga ba. Sabi ko siguro, maganda din, baguhin niya rin konti yung kulay ng hair, yung mga ganon. Kasi isa yun sa mga pwedeng magpa-transform sa kanya. Kung black yung hair niya, bakit hindi niya gawin blonde, di ba? Yung blonde na brown blonde, ganon. Plus, nandoon ako siguro ang maganda din makita kay Atisa ay magpaganda ng katawan. Kasi importante kasi yung ganda ng katawan. Tapos, yung makeup, kung ano nga ba ang mga makeup na gagawin niya sa laban niya. Kasi importante din talaga na palang pak na pak ang itsura, pak na pak ang makeup. So, tutulong daw si Catriona Gray sa kanya kung paano niya gagawin ito. And then, ako, para sa akin, my gosh, I'm so excited kasi kung tutulong si Catriona, makakakuha siya ng mga tips kay Catriona kung ano yung mga dapat niyang pasabog. So, parang feeling ko, ipapattern nila yung galawan ni Atisa dito sa nakita natin noong galawan ni Catriona, kung paano to magpaandar, kung paano to magpaingay. Ay, nako, parang feeling ko ganon. Tapos, siguro yung pasarela niya, so medyo, ayun, tapangan niya pa konti yung pasarela niya, yung tipong maangas yung dating at magkaroon ng signature
Wow, ganon! Ganon yung tinitignan ko dito kay Atisa Manalo. And looking forward talaga ako sa ipapakita nila. Sabi ko nung Mama Sam, paano daw kung makakatapat ni Atisa ay si Vina? Hindi daw ba parang mas paboran ng organization si Vina? Actually, sa totoo lang, medyo ano tayo dito. Kasi, ayan, katulad niya si Mr. Nawat, nagkaroon ng meeting doon sa may-ari ng Miss Universe, di ba? So, hindi ko alam kung ano ang pinaplano nila sa Miss Universe Thailand. Hindi ko alam kung si Vina nga ba ang ipapanalo nila o si Preo. Kung si Preo, parang feeling ko easy. Pero si Vina kasi parang iba kasi yung dating ni Vina na, alam mo yun, nakabenta siya ng 10 million kay Mr. Nawat. And then, I think, ayun yung bala nila na, oy, magaling sa sales, mapapakinabangan natin ng bonggang-bongga. Pwede yun. Pero sabi ko, huwag tayo mag-isip muna sa ganito. Kasi parang feeling ko, mas maganda isipin natin na maging fair yung laban nila sa Miss Universe. So, I think sa Miss Universe Thailand, pwede nilang gawin yon. Pero kapag ginawa nila yun sa Miss Universe, parang wala na, loko na talaga ang Miss Universe, no? So, yun. So, I hope kasi na walang ganyan. So, dapat lang, fair sila sa lahat. So, yun yung akin. At yun yung gusto kong makita sa Miss Universe ngayong taon na to. Yung makita talaga nila yung lahat ng kandidata. So, ako, tansya ko naman dahil maganda ang Atisa Manalo. So, parang feeling ko kaya netong maka-top 5 for now. So, hindi ko lang alam kung kaya niyang mag-title. Pero, ang estimate ko sa kanya, I think makaka-top 5 to. So, depende na lang talaga sa magiging kalaban at sa laro na ibibigay ng Philippines sa competition. Kaya nga sabi ko, tiwala lang tayo sa ating pambato kasi hindi natin alam kung anong paghahandaan na gagawin nila. Pero, nandoon ako, naniniwala ako na magpiprepare dyan ng bonggang-bongga. Lalo na kung pangarap to. So, hindi din natin alam kung si Vina nga ba ang makakalaban. But malakas yung kumpiyansa ko, si Vina to. But, kung hindi, tignan natin, di ba? So, yun. So, medyo nakakakaba, na nakaka-excite, na nandoon na looking forward talaga tayo. Doon naman sa mga nagtatanong, ano ba ang mga bagay kay Atisa Manalong damit? So, ayun din, kailangan din nilang mapag-aralan yung kulay na gagamitin ni Atisa. Tapos, yung styling, ayun. So, kailangan nila talaga maging pulido sa lahat ng laban nila. Sana yun yung pagtuunan nila ng pansin. So, tutukan nila yung laban nila sa Miss Universe and gawin lang nila yung makakaya nila. And tignan natin sa darating na coronation. Diba? So, yun. So, medyo malapit-lapit na to. Nakakakaba, na nakaka-excite, na nakakaloka. Pero nakikita ko naman, magiging malakas ang laban ni Atisa Manalo. Kung si Vina naman yung makakatapat niya, parang feeling ko kayang-kaya naman niyang elbowin ni Atisa na mawala sa eksena. Diba? So, siguro naman naririnig din nila na, nako, ano ba yung mga drama at eksena dito ni Thailand. So, kung naririnig nila yon, so, alam nila kung ano yung gagawin nila. Maging matalino pagdating sa strategy game. Yung katulad na kay Krishna, nakikita ninyo na matalino yung laro niya. And tignan natin kung papabor nga ba sa Pilipinas ang corona ng Miss Universe ngayong taon na to. So, are you excited? Nakakakababa? Ngayon yung bagong photoshoot ni Atisa, ang ganda niya no? Sabi ko, grabe, ang ganda ni Atisa sa lahat ng aspeto. Kita mo talaga yung beauty, pumapalo ng bonggang-bongga. Sabi ko, grabe, ang lakas maka-Miss Universe. Sa totoo lang, ang lakas maka-Miss Universe. Bagay sa kanya yung corona, bagay sa kanya yung reyna, maging reyna. At I hope na sana yun talaga ang makita natin sa Miss Universe, no? Sana bonggahan talaga ni Atisa Manalo para, kasi kaya naman niya, kaya niya. Kaya lang, hindi natin alam kung ibibigay sa atin. But for now, feeling ko maka-top 5 lang tayo. Laban yan. So, yan. Pag naka-top 5, kasi ang tingin ko kasi dito, sabi ko nga, ang hinahanap kasi talaga nila, Diyosahan. So, nagbigay tayo ng Diyosahan ngayon. So, tingnan natin kung ilalagay nila sa top 5. Diba? Pag naka-top 5 si Atisa, ibig sabihin, dapat Diyosahan talaga
yung susunod nating Miss Universe Philippines, dapat kasi level ng gandang ganito ni Atisa Manalo. But I hope na sana wag masayang si Atisa dito sa laban niya sa Miss Universe kasi isang beses lang to at di na mauulit. And parang feeling ko ngayon, pag tinitignan ko si Atisa, ang lakas maka Amelia Vega 2.0. Yes, siguro ganong styling yung gawin nila, yung maala Amelia Vega yung datingan. Yung hair, baguhin lang nila konti, tapos yung makeup, parang pak na maala Amelia Vega para sure ball na winner ang Philippines. Di ba? So, yun, nakakaloka na nakaka-excite. Pero, depende na yan sa kanila kung ano yung gagawin nilang strategy game. Pero kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Kakabog nga ba ang Pilipinas dito sa Miss Universe? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.